Isang linggo na ho ang nakalilipas mula nung tumama rito ang bagyong Basyang. Pero sa tingin ko ho, tingnan nyo yung mga gamit, yung mga kanilang mga damit, puro sampay, nilalabhan pa rin. Mukhang hindi pa ho sila nakakabangon. Sa estimate po, 21 barangays ang affected. 10,000 families. Kayo po, kamusta? Wala ding ayuda yan. Paano naging okay? Mahirap nga. Pinakaya na lang, ma'am. Pinakaya na lang. Para ang anak namin. Malakas ba yung bagyo dito? Malakas, ma'am. Yung tubig, ang malakas. Buhay ka na nung sendong kuya, no? Anong masasabi mo dito sa Basyang? Mas malakas? Daming naano na, ma'am. Ang tila bangungot na hindi malilimot ng mga tiga-barangay Mandulog ang hagupit ni Bagyong Basyang na naramdaman nito lang nakaraang linggo sa Northern Mindanao. Lalagi, balay lang may wala. Hindi raw hamak na mas mabagsik itong si Basyang kay Sendong na nagpadapa sa probinsya noong 2011. Hindi raw sana kakaba-kaba ang mga tiga-barangay Mandulog. Nakatiraman kasi sila sa gilid ng ilog. Meron naman na raw itong flood control project. Bagong-bago pa at katatapos lang nitong Nobyembre. Naging paborito pa nga raw itong pasyalan ng mga residente at playground ng mga bata. Pero sa kalagitnaan ng pananalasa ni Basyang, Biyernes ng nakaraang linggo, February 6, ang bagong-bago nilang flood control project nasira. Ito na ngayon ang itsura nito matapos ang bagyo. Nagkanda bitak-bitak ang mga simento. Gumuho ang ilang malalaking bahagi ng dike. Ang nangyari sa flood control project sa Luzon, nangyari rin sa bahaging ito ng Mindanao, dito sa Iligan City, sa Lanao del Norte. Pero paano makaliligtas ng buhay at mga bahay ang mga proyektong katulad nito na ginastusan ng halos 100 million pesos at bagong-bago pa? 2 buwan pa lang mula nung natapos, pero nadaanan lang ng bagyong Basyang, bumigay. At ang pinakamalaking kabalintunaan pa rito, kung paanong sila na malapit lang sa flood control ang nasalanta at nalagay sa peligro. Kuya kayo, nasan yung bahay nyo? Sa likod, ma'am. Pag mas malayo sa flood control, mas okay. Mas okay. Parang weird, no? Na yung mas malapit sa flood control, yun yung napahamak. Sayang, yun lang ka, oh. Pwedeng gataan yan. Saan yung mga anak mo? Sa paglilibot ko, nakilala ko si Chari May. Mahigit 1 dekada nang nakatira sa gilid ng ilog. Ang pinag-ipunan daw nilang bahay, ilang saglit lang, inanod. Ito na yung bahay mo? Yes Chari po. May? Oo, yan po. Yan Yan na lang natira. Mo, 1/4 na lang po yung natira. Tapos yung sa ilalim po, butas na din. So, Hindi na talaga pwede Hindi na pwedeng tirahan. puntahan. Wala na yung kwarto. Wala Ilan na. ba yung kwarto nito? Bali, 2 itong kwarto kasi. Oo. Yung kusina mo dito sa labas? Yung kusina sa likod nito rin. Meron Oo. din. Yung bahay po namin, barong-barong lang po yun. Yung may flood control na po, naisip namin, sige, palikihin natin yung bahay natin kasi may flood control na po. Bininta pa namin yung baka namin, tapos nag-ipon pa ng ilang taon para makabuo po ng komportable at maayos na tirahan po yung mga anak namin. Kaso, ano nangyari nitong Basyang? Nasira lang po, nawala lahat yung pinaghirapan namin sa isang iglap po. Paano kayo nakaligtas? Nung tumaas na po yung tubig, pumunta kami sa bahay ng mama ko. Yung mga anak ko po, basang-basa kasi nga umuulan po yun ng malakas. Yung 10 months ko po, tas 2 years May old. baby ka pa. Oo, 10 months yun. Tapos naawa ko kasi nga ginaw na ginaw po yung baby ko. Hindi nyo inakala, no? Kasi natataas kasi nga may flood control na po. Paano yung mga gamit nakuha mo na? Ito lang yung natira, yung mga gamit ko. Hindi ko na kinuha kasi nga mas importante po yung buhay ng mga anak ko. Anong balak nyo ngayon, Chari May? Hindi ko pa po alam kung kung saan kami titira ulit, kung titira ba kami dito ulit or hindi na. Kasi nga na-trauma na ako eh. Parang hindi na pwede eh, oh. Oo, hindi 1/4 na talaga, lang, diba? hindi na talaga pwede. Oo.
Dito po talaga yung bahay namin, ito po. Sina Ananeth naman, buong bahay, tinangay, walang natira. Anong nangyari sa bahay mo? Bumigay na. Akala ko, matigas kasi yung bahay namin kasi simentado. Pagbalik ng asawa ko ng alas 4, wala na yung bahay namin. Buong buo talaga. Na wash out yung Oo. bahay nyo. So yung bahay mo nandito dati. Dito ang bahay ko. Likod kayo ni Chari May. Opo. So may bahay dati dito. Oo, ito yung bahay namin dito. Wala na. Wala na. Wala ka na isalba kahit ano, Wala. syempre. Wala. Eh, butiin mo na yung buhay, no? Oo. Tsaka yung mga anak mo. Oo pa. Sabi ko nga, yung mga gamit at saka makikita natin pero ang buhay hindi na talaga maibalik. Pero paano saan kayo kumukuha ng mga damit? Kung gayong nawala lahat? Namumulat kami sa mga damit na doon, nabanlas na kuan. Ah. Tapos nilalaban namin doon sa ilog, tapos dinadamit namin. Kasi walang natira sa Oo. mga damit nyo, kumukuha na lang kayo ng mga naanod, O ganon? kung kasya ito kasya sa anak ko, gano'n. Nilalaban namin, tapos ginagamit ko sa anak ko. Kasi wala talaga kami nakuha, kahit isa. Ito yung mga damit na dinadampot namin galing sa galing doon. Kasi wala na kaming gamit na nakukuha sa bahay namin kasi buo-buo talaga yung nawala sa amin. Bakit ba kayo nagpatayo ng bahay dito? May flood control na. Tapos hindi na dito dadaan yung tubig. Kasi mataas ang recrap. Pero pagdating ng paggawa nila dito, sabi ko, parang hindi matibay yung paggawa. Maling akala, ano? Kasi nung nakikita ko sa mga iba, may bakal, tapos sila walang bakal. Lahat daw ito inaabot ng tubig. Pero mas swerte yung mga nandito kasi hindi bumigay yung kanilang mga bahay. Yung mas malapit sa flood control o sa may ilog, yun yung talagang bumigay yung mga bahay. Dito okay pa eh. Nitong Nobyembre lang natapos at napakinabangan ng mga residente ang dike. Ang inilaang pondo para rito, 96.5 million pesos. Pero parang maning-mani lang kay Basyang. Tinanong namin ang opinyon ng isang structural engineer kung bakit nagkaganito ang flood control project. Engineer Ross, palagay nyo ho, ano nangyari dito sa flood control project na ito? Nakita ko sa drawing, sa design, sa water side is puro buhos. Yung riprap is for slope protection. So dapat walang tubig na dadaan dito in the design. Dapat, Kaso nakadaan. Kaso nakadaan, parang Nakalusot yung tubig, hanggang kaya dyan yung wasak tubig. ito. Kaya nawasak. Pero yung pagkakagawa ho nitong flood control project, itong dike na ito mismo, tama ho kaya? May bato naman. Meron naman. May bakal May naman bakal. sa kabilang O sa side. kabila. Kasi Pero yung ang bakit water dito side. dito sa side na to walang bakal? Kasi ito dito ma'am, yung design nila is for slope protection ng lupa. Ikaso ang tubig hanggang dito din pumasok. Yun ang Oo. problema. Hindi kasi design yung slope protection dito para sa tubig. Hindi ba nila na-consider yung mga gano'n na dapat nilagyan na rin nila ng bakal dito kasi may possibility na dumaan yung tubig dito rin sa side na to. Yun hindi ko Hindi ko na alam. nila ginawa. Kasi doon parang may may bridge, may opening doon. Oo, yun nga kasi Kung hindi daw walang natapos yung oo. bridge. Oo. Oo. Pag walang opening doon, siguro safe to. Nito lang Martes, nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Barangay Mandulog para suriin ang damage. Pero tanong ng mga residente rito, bakit hindi niya pinuntahan ang bahaging ito? Para raw sana nakita ni Secretary Dizon kung ano ang punot dulo ng naging delubyo. Ito ho, natapos ho yan o? Hindi po. Hindi talagang wala. Talagang may space. 2018 pa ho ito. Nagkaroon sila ng, sa English, false sense of protection kasi may flood control project nga naman. Yun nga lang, meron palang space dito na walang flood control project tapos meron pang ginagawang tulay na hindi naman natapos. Nung kasagsagan ng Basyang at tumaas yung ilog at saka yung baha na rin, pumunta rito, gumawa ng sarili pang daan hanggang niragasa niya lahat ng mga nasa gilid ng flood control project, kabilang na yung bahay ni Ananeth at ni Chari May. 150 meters lang ang layo sa mga nasirang dike ng Pigsuotan Bridge. Taong 2020 pa raw ito dapat natapos. Pero heto, nakatiwangwang, parang bungi. At dahil hindi raw natapos ang tulay, tuloy ang dalawang magkahiwalay na bahagi ng flood control project hindi napagdugtong. Kaya nagkaroon tuloy ng uwang kung saan pumasok ang baha na nakasira sa mga bahay.
Hindi ko nga ako kinausap yung mga engineer na taga-DPWH. Kumukulo ang dugo ko eh. Galit na galit po ako. Dahil Kung tinapos sana nila ito, pagkakadugtong yan, yung dalawang yan, panagpo sila dyan sa may sa may tulay. parang hindi naging coordinated, ano ho? Hindi po, tapos ang sabi wala daw kundo. Saan na nga yung trilyones natin? 2025 budget. At saka ba't sila gumawa ho ng tulay na hindi natapos? Hindi pa nga, yung ang problema dyan eh. At saka bakit hindi nagdugtong yung dalawang flood Kung control? natapos ito, pagdudugtong yan, sigurado ako. Ay hindi nga eh. Kaya ganito ho yung pinsala ngayon. Kung natapos lang sana yan, wala akong baha mangyayari. May baha man, pero may flood control tayo eh. Oo, dapat nga ho meron, di ba? Mananawagan po ako kay Sir Dison. Kayo po ay nandun lang, hindi po kayo pumunta sa dulo tulad po ni Kim GS. Si Kim GS po, sa pinakadulo po kung saan nagmula yung baha. Ngayon, ang mga tao ay sinisipan ng mga barangay official dahil yung mga bahay na yan dyan, nakahilirang bahay, Gingerson po yan. Kaya lang, nagbahay sila dyan dahil may flood control tayo. Umasa sila hindi na sila mararating ng kahit na may Gingerson, pero umasa sila dahil mayroon po tayong project na flood control. Ang instruction ko, kailangan gawa ng paraan nila dito. Kahit temporary muna, masara yun. Kasi pagka meron na naman bagong basyang o sendong, sisirain na naman ng tubig ito. Gagawin natin ngayon. Ayon sa transparency website ng DPWH, ang Pigsuotan Bridge 100% completed na. Paano naman nangyari yon? Gayong heto, ang resibo. Kitang-kita. Ang inilaang pondo sa tulay, mahigit 96 million pesos. Ang kontratista, Monolithic Construction and Concrete Products, na nakabase sa Davao City. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang DPWH at ang Monolithic Construction and Concrete Products, pero wala pa silang tugon. Samantala, ang kontraktor ng nasirang bahagi ng flood control project, ang Due East Construction and Equipment Incorporated, pinuntahan ng aming team ang kanilang opisina sa Iligan City, pero wala pa rin silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Ang tanong ngayon ng mga tiga-Iligan, paanong ang mga bagong tayong flood control project agad na bumigay at naglagay pa sa kanila sa panganib? Hindi ko din masabi na substandard kasi hanggang ngayon nag-stand pa eh. Pag substandard to, talagang wash out. Ubos lahat to, na-overwhelm lang. Si Sindong kasi, yung rainfall niya is 180 mm in 24 hours. 180 is parang ganyan lang. Ngayon sa Basyang, parang ganyan, 380 mm in 24 hours. So bala, na-overwhelm yung project. Pero as an engineer, Engineer Ross, hindi ba dapat naka-input lahat yan na may climate change, mas malalakas na yung mga bagyo natin? Hindi ba dapat stronger na po Yun yung talaga dinidesign? yung kinukonsider ng mga engineer dito, ma'am. Bali, parang ito na design is studies to ng 50 years hydrographic na na data. Kaso, yun nga, yung 200%, dati yung Sindong, di ba, ang laki na ng tubig. Ngayon parang nadoble. Ang warranty period for a specific flood control project or typical flood control project will be 1 year. If tapos na yung warranty period, yung gobyerno na ang sasagot ng repair. Taong 2011, nung nanalasa sa Iligan City ang bagyong Sendong. At ang isa sa mga pinalubog nito, ang Barangay Abuno. Para hindi na maulit ang bangungot na yon, lalo't madalas daw tumaas ang tubig sa Iligan River tuwing bumabagyo, may ipinatayo rin silang flood control project sa barangay. Pero ang paghahandang ito ng mga tiga-barangay Abuno, walang panama sa bagsik ni Basyang. 4 na bahagi ng flood control project ang nawasa at ang itinuturong dahilan, wala raw kasi itong bakal at ang semento manipis. May flood control dyan. Hanggang doon, nasira sa lakas ng tubig. Dahil yung materialis nila, nakita naman natin yun. Diba, walang seat file, walang bakal. Posible na tinipid. Kung matibay lang daw sana ang proyekto, hindi na wash out ang 2-story na bahay ni na Daves. 8 taon pa naman daw niya itong pinaghirapang ipundar. Doon po ang bahay namin, nakatayo po. Nung nasira po dito, yung tubig dumaan doon sa kabila hanggang doon sa kalsada. Yung tubig po sa kalsada hanggang dito po. Yung mga
mga gamit namin, inilagay namin sa taas kasi akala namin safe eh. Kasi wala namang mag-expect na ganun talaga ma-wash out yung bahay namin. Pinundar namin yun ilang taon tapos ganun lang. Ang ipinagpapasalamat na lang nila na isalba ang kanilang sasakyan at motor. Hindi ko pa maintindihan yung feelings ko. Yung feelings ng mga anak ko eh. Pilit kong pinigilan. Kasi parang nahiya ako. Parang nahiya kami. Parang sinabi ko nga buti pa kung kami magbigay. Pero ngayon kami nang binibigyan ng hirap kasi magsimula eh. Parang bumigay na rin ako. Pero para sa mga anak namin eh. Makikita mo naman eh, walang laman eh. Yung mga bato nga patay eh. Parang nilagyan lang ng mga kunting simento. Hindi mo maasahan sa tubig. Kaya bumigay talaga. Sobrang tinipid. Nagkalat ang mga inanod na sheet piles o mga bakal na pundasyon ng flood control. Yung mo sa ilalim, sir, kung gano'n lang kanipis. Ayan o, puro buhangin lang. Buhangin tapos, yan o, manipis yung pagkakasimento. Tapos wala pang bakal. Kaya bumigay. Dahil bumigay ang flood control project, nasira pati ang tulay. Flood control siya, ma'am, tapos nakapatong lang yung steel bridge sa flood control sa ilalim, tapos yung steel bridge yung nakapatong lang sa taas. So nung bumigay yung flood control, nadala na yung steel bridge. Para may matawiran ang mga residente, dumiskarte na lang sila ng pansamantalang tulay. Yun nga lang, hindi ito kayang daanan ng mga sasakyan. Batay sa nakalap na impormasyon ng aming team, mula pa rin sa website ng DPWH mismo, ang kontraktor raw ng bumigay na riprap kina Daves, ang Al Hussein Construction, at ang inilaang pondo para rito, 41 million pesos. Ang ibang bahagi naman ng nasirang flood control, gawa raw ng Red Construction Technique na nakabase rin sa Iligan City. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Al Hussein Construction pero wala silang tugon. Samantala, pinuntahan din ng aming team ang opisina ng Red Construction Technique. Ito yung Red Construction Technique. Nagbigay sila ng numero ng taong dapat daw naming kausapin pero wala silang tugon. Huwag sana natin tipirin, kawawa yung mga tao. O kung sakali kayo ang biktima o kaya yung mga kamag-anak ninyo, biktima sa dahil sa pagtitipid ng budget. Technical assessments are already being conducted to determine the extent of damage of the affected flood control structures. The DPWH Iligan City District Engineering Office assures the affected residents of Barangay Abuno and Barangay Mandulog that flood control repairs will be completed by May upon orders of the President. Mula Iligan City sa Lanao del Norte, bumiyahe ang aming team ng 10 oras sa Barangay Badas sa Placer, Surigao del Norte, kung saan bumigay din ang ilang bahagi ng kanilang flood control project. Ire-rescue daw dapat ni Maribel nung kasagsagan ng Bagyong Basyang ang kanyang anak, kaya naglakad siya sa taas ng dike. Muntika na raw tuloy siyang natangay ng baha. Dito pa lang ako nakatayo, may narinig na akong mga bato na nagkakrak na sa ilalim ng gitindugan na ho, ma'am. Talikod na ho, diretso ko dagan. Ning ana na dyan ang tubig. Mutong pagdagan ho dito, ana na dyan ang tubig. Nawash out na dyan. Sabot sa mong gibati, kaysa magtugod po at lang ang amo ang tamakan, delikado da ito. Nagikul ba ako? Nga nung naguba man si nga, ang tubig diri medyo di man dito ingon as in ara gadyo kakusog. Nawasak ang ilang bahagi ng dike. Nahati ang mga bakal at simento. Sa ilalim niya, puro lupa na malambot. Kasi sa iba nakita ko, nire-riprap muna yung mga yung bato bago binabalot ng semento nilalagyan ng kabila. Ito, lupa na parang inipon, tinambak lang. Tapos nilagyan ng kabilya sa ibabaw, nilagyan ng semento.
Proyekto ito ng JMT Construction na nakabase sa Surigao City. Natapos ito noong 2022 at ang inilaang pondo para rito, 49 million pesos. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang kontraktor at pati na ang DPWH ng Surigao del Norte pero wala silang tugon. Sa nagbabagong panahon at tila lumalakas pang mga bagyo at pag-ulan, uubra ba ang mga ginastusan ng bilyones at trilyones na flood control projects? Tinanong namin si Dr. Alfredo Maharlagmay ng NOAA Center sa UP. Yung dating na minsanan lang na malalaking ulan na nagdudulot ng dilubyo ay nagiging mas madalas. Nagkataon na nung bagyong Basyang, doon sa Iligan maraming binuhos. At doon sa watershed ng Iligan, napuno yung mga ilog, umapaw, binaha yung mga syudad, yung mga karatig lugar ng ilog. Yung mga flood control projects na ito ay hindi sapat para i-contain yung laki ng baha. Kasi yung mga dike ay may hangganan lang yon. Kaya pag umapaw yung ilog, lagpas dike, aapaw dun sa mga kabahayan sa tabi ng ilog. Yun ang problema natin kasi ang automatic na solution natin sa baha ay dike. Dapat kasi hindi ganon. No? Exhaust muna lahat ng possibilities. Tanim tayo ng mga puno. Gumamit ng iba pang nature-based solutions, rainwater harvesting, detention basins, mas maliit na yung baha, tsaka tayo gumamit ng mga concrete infrastructure solutions. Importante yung tamang urban planning. Alamin kung nasaan yung mga babahain at gawa ng tamang plano. Wala tayong pag-uusapan na disaster kung ganon. Bilang public service, ang NOAA Center may website kung saan nyo pwedeng tignan kung ang inyo bang bahay ay nasa lugar na bahain. So kung makikita nyo, ito yung buong Iligan. So dito palang kitang-kita na ang daming area na namumula. Red means high hazard. Tulungan kami. Abutan nila kami ng lupang mga ayuda. Kasi hindi pa kami nakakuha ng ayuda galing sa gobyerno. Ayusin natin ang pagpapagawa. Para hindi na maulit, sayang naman yung pera sa gobyerno. Pera natin yon, millions. Tapos ganun lang mangyari. Sobrang sakit. Yung lahat na pinaghirapan mo, nawala lang bigla. Uuwi ka pero wala kang uuwian. Ang hirap kasi magsimula eh. Siyam na tao ang namatay sa Northern Mindanao sa kasagsagan ng Bagyong Basyang. 10,000 mga pamilya sa 21 mga barangay ang apektado. Marami sa kanila nabuhay sa maling akala na ligtas sila dahil meron ng flood control project. Ngayon pala, lalong maglalagay sa kanila sa peligro.